Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tab. With evidence, ako po, Harry Roque at Maharlika, sinagot si Pebbles Cunanan. Yung naimbita na resource person sa TRICOM kanina noong nagsiwalat na di umano ang nagpakalat ng pulveron video ay si Harry Roque. Nako, ito ang sagot ni Harry Roque, ni Attorney Harry Roque at ni Maharlika Boljaquera. At meron pang binulgar na baho itong si Attorney Harry Roque at Maharlika tungkol kay Pebbles Cunanan. Sabi nila naaawa sila kay Pebbles Cunanan. Sabi pa nito, scripted. Ginamit si Pebbles ni Lisa para sirain ang mga DDS vloggers. So heto kabibig ang kanilang live kanina after ng TRICOM meeting. Agad-agad nag-live sina Maharlika at Attorney Harry Roque para sagutin ang mga paratang ni Pebbles Cunanan. So ito kabibig, manood tayo kay Maharlika at Attorney. We promised. Okay, kaya napansin nyo, kahit anong birada ni Pebbles sa mga Duterte, ay hindi ko siya tinitira. O pinapabayaan ko lang siya. Kasi bilang isang kaibigan, magdagrespetuhan kami. Ang usapan namin, o sige, yan yung desisyon mong tinahak kasi natatakot ka, baka magurgur ka nila sa tanas. Takot. Kung ano pa man, so kung gusto mong bumalik sa kanila, wala na ako yan. You know, definitely alam ni Pebbles na adikto si Bangag. Kaso lang, nandoon yung takot niya sa buhay niya. Kasi baka gurgurin siya. Then also, financially, mahirap talaga ang buhay sa... So, namimiligro ang buhay ni Pebbles at financially unstable si Pebbles sa Pilipinas. So ako naman ay naiintindihan ko yon. Choice ng tao yon, magkakaiba tayo. Hindi lang kasi ako ganon. Alright? So yung Hong Kong na yon, kung tama yung recollection ko, may isa kaming kaibigan, okay? Na kaibigan na willing talaga din magtumulong. Na ang sabi sa akin, Mother D, imbitahin natin yung mga vloggers, papuntahin naman natin. Kawawa naman. Sabi ko naman ganon, sige, papuntahin natin si Spokes Harry. Ay, salamat naman, nagbabalik na ang aking kapartner. Ay, baka may na-signal ni Spokes Harry. So, antayin na natin si Spokes Harry, tuloy-tuloy ko lang yung kwento ko, no? So, ayan. So, ngayon, mga Spokes Harry, ayan na. Nako, miss na ng ating mga kababayan. Nagurgur tayo ng ating mga kalaban, no? Pero Spokes Harry, ikwento ko lang muna bago ka sumagot. Ako, ikukwento ko kasi para hindi maputol. So, ang kinukwento ko, during the Hong Kong Maisog, wala pong gastos ang Maisog organizer. Wala naman kayo mga pera eh. Anyway, so ako ay magandang loob kasi naaawa ako sa mga vloggers na walang means, walang pera. Okay. So hindi lang po actually si Mother Pebbles Salakera ang binigyan ko ng pera para may panggastos sa Hong Kong. Nagbigay pa ako ng pabaon, pocket money and everything. Hindi yun bayad sa kanila. But yun ay tulong ko dahil gusto ko sila makasama doon sa Hong Kong. So yun yung kwento. So doon sa TRICOM, kanina tinatanong nyo si Pebbles kung sino nagbigay sa kanya ng pamasahe, ako yon at ang kaibigan namin. So yun yung kwento. So ngayon, ako hindi mo ako binigyan ng pera, gastos ko sarili ko tuloy. Ay, nahiya mo, libre din kita ng talaba sa Netherlands. Libre naman talaga yung talaba sa Netherlands. Anyway, folks, okay. So, dun folks sa kanina sa hearing, mukha nga nabigyan ng script talaga ang ating kaibigan. Anong pakiramdam mo nung narinig mo na mukhang dinidiin ka? Alam mo, unang beses ko na-meet si Talakera sa Hong Kong. Pero na-impress ako kasi ang ganda ng mga sinabi niya na lahat ay talagang anti-Marcos Jr., no? Okay. At yung kanyang pananalita, very entertaining, so patok na patok siya sa audience. Kaya naman nalungkot ako nung bigla na lang siya nag 360-degree turn, pero naisip ko nga siguro talagang matindi pangangailangan dahil lang sabi nga niya ang talagang inaasahan lang niya panghanap buhay online selling sa internet, no. So talaga namang naintindihan ko rin naman kung bakit ganito ngayon ang ginawa niya na nag 360-degree turn siya kasi talaga namang realidad sa buhay kinakailangan mabuhay, no. Pero naawa rin ako sa kanya kasi parang
nabaliwala yung kanyang mga paninindigan. Pinaglalaban. Totoo. No? At pinaglalaban. Pero sinabi niya ikaw nagbayad sa dinner sa Hong Kong, o at least, di ba? Hindi naman masyado mahal yun kasi hindi naman private room yun. No? Okay. At saka, karangalan ko naman na kahit papano nagkasama-sama kaming mga nagsalita doon sa Maisog. No? Ako naman kasi, meron kasi akong kapatid na nagtatrabaho sa isang hotel. So ang hotel ko halos libre. No? So sabi ko, ano ba naman yun na mag-share naman ako ng konti kasi halos wala naman akong gasto sa hotel ko. At saka actually yung aking ticket sa eroplano libre rin kasi marami akong mileage. No? So sa akin, ano ba naman yung isang meal na yon? No? Pero talaga, ang intention ko doon is just magsama-sama kami kasi nga hindi kami nakapag-usap nung nandun mismo sa rally. No? Kasi napakadaming tao. At totoo naman, kung anong mga nagpag-usapan, marami doon hindi na naabutan ni Talakera, no? Kasi late nga sila dumating ni Vic Rodriguez kasi nga nagpipirma-pirma si Vic Rodriguez ng libro niya doon sa Hong Kong, no? So halos patapos na rin siya nang siya'y dumating. Pero isa-isahin na natin yung mga sinabi niya, no? Okay. Sabi niya, yung sa part na muna. Oo, doon sa part ang sabi niya ay unang-una sinabi ko daw na meron ng larawan. No? Well, actually, yung larawan na yan, lumulutang na yan bago pa mag-Hong Kong Kahit sa fake news. The talk of the town is may video daw na nagpupulburon ang Marcos Jr. No? Well, 2022 pa lang sinabi ko na may pulburon video. 2022. Oh, nga pala, ikaw nga pala nagsabi niyan. Kaya lahat ng tao ay nagtataka nasaan yung pulveronic video na yan. Tapos, ang naalala kong sinabi ko is yun na nga na meron ng tao na may access sa pulveronic video. At itago natin yung pangalan ng taong yon sa pangalang Maharlika. Kasi sinasabi ni Maharlika, meron na siya, as of July 7, yung time ng Maisog, yung kanya puting ahas, confirmed na meron ng hawak siya at ipadadala sa iyo. No? So ang sabi ko sa kanila is, ito na inaantay natin, no? Yung aking secret informant na itago natin sa pangalang Maharlika at ay meron na raw ipadadala. Pero meron pa raw ipadadala. Okay? Yes. Ngayon, totoo, nagkaroon ng usapan no, na kung paano talaga yung video na yan. No? At totoo naman na maraming mga suggestions kung meron gang ganyang video. No? Pero I don't think anything came out of that kasi from July 7 to yung actual showing mo. Kailan ba yung actual showing sa July 22? Mula July 7 to July 22, wala naman akong narinig na balita tungkol dyan sa pulveronic na yan. No? Tapos, ang sabi ni Talakera, nag-premiere daw sa Vancouver at naroroon ka daw. Well, kami na po nagsasabi ni Maharlika, wala po si Maharlika sa Vancouver. Walang premiere doon. Wala po premiere doon. At sabi ni Bojakera, nag-live daw. Bakit hindi pinakita sa live kung doon na video? Ni Talakera. Hala. So fake news si Pebbles. May mga lapses ang kanyang mga statement doon, mga kabibig. 'Di ba? So si Pebbles ang magiging witness ng mga kongresista laban kina Atty. Harry Roque at Maharlika, mga kabibig. Naku, mga kabibig. Saan kayo maniniwala? Kay Pebbles or kina Atty. Harry Roque at Maharlika, mga kabibig? Let's continue. Ni Talakera. Oo, sana pinakita ni Talakera yung sinasabi niyang live video kung saan nagkaroon ng premiere ang pulveronic video sa Vancouver. Pero makikita po natin yung pagsisinungaling ni Bojakera o di naman siguro. Talakera. Oo. Si Talakera ang sinungaling. Nga. Nakikita natin yung pagsisinungaling ni Talakera na sinabi niya na nandun ko daw sa Vancouver. Well, ako naman, either nagsisinungaling siya o wala talaga siyang alam. Kasi nga, sa Hong Kong, late na talaga siya dumating At alam mo, sa totoo lang, may mga concerned na doon sa Hong Kong na pag-usapan ng mga sensitibong bagay pag narariyan si Bojakera. Talakera. Hindi, Talakera pala, sorry. Doon pala, duda na sila. Actually, may mga kumakalabit na kung anong sensitibong pag-uusap kasi hindi naman po pwede mag-usap ng sensitibo doon, hindi pribadong room yun Public yun no? So, hindi ko maintindihan kung paano mag-uusap ng mga sensitibo doon. At saka kami nagsasabi na nga, ingat tayo, no? Ingat tayo, no? So, I don't think anything sensitive was actually discussed doon sa public na restaurant na yon. Hindi po yan private room at hindi naman kami siguro luko-luko na magsasalita o mag-uusap tungkol sa pribadong bagay. Pero anyway, ang unang paninungaling ni Talakera ay
tayong dalawa daw ay nasa Vancouver at doon nag-premiere. Wala pong premiere sa Vancouver. Now, Jaquera naman, kailan tayo nagkaroon ng premiere? Well, nagkaroon tayo ng premiere noong July 24 dito na nga sa California, sa Long Beach. Kasama kayo ni Attorney Glenn Chong na kung saan nandoon tayo at talagang pinakita ko ng bonggang-bongga ng buo yung video. Tapos doon, nung sa sinabi nga ni Talakera na kesyo, ano daw, tawag dito, na itong video na ito ay AI at yung raw in-enhance natin. In-explain niya gano'n. At saka tila bagang pinapaniwalaan sa ni Akop na parang eksperto si Talakera pagdating sa pagsabi ko ang video ba ay authenticated or not. So alam niyo, tawang-tawa ako doon. Pangay na, ang bobo talaga ng mga Congress. Imagine mo si Talakera ang tinanong. Obviously, talagang scripted. Ito script ni Lisa Tanas na paano ang credentials ni Pebbles Talakera correct, agree. Para paniwalaan nitong mga julol na TRICOM na ito na ang video ay in-enhance na in-AI daw para daw una sabi niya raw tas in-enhance natin para mas maliwanag then in may AI intervention. Naku, mother, alam mo naman yan pero naintindihan ka baka natutuwa ka ng baril or whatever, so we totally understand you. Okay. So yung video na yan, nung dumating sa akin, medyo blurred. Ano siya talaga? Malabo. Kaya, di ba, sa cellphone, pwede mong anuhin yung picture mo, pwede mong paliwanagin. Yun lang yung ginawa ko. And after that, pina-authenticate ko yan sa 2 bansa. Sabi ko, di ba, isa sa ibang bansa at dito sa California. So kung di ba naman OGAG, itong TRICOM na ito, si Talakera ang kanila ngayong eksperto. Oo nga, wala namang credentials si Talakera. I'm sorry, Talakera ha. Ako talaga, nung nauna kitang na-meet sa Hong Kong, aliw na aliw ako sa iyo at alam mo yan. No? At bilib na bilib ako sa iyo dahil akala ko tapang-tapang mo. Hindi ko makalaing konting pitik lang sa iyo, baliktad ka na. No? Pero anyway, talaga nagulat ako na ginawa nilang expert on audio authentication itong si Talakera on the basis kung anong nakita niya. No? Now, alam mo, ako naman, dahil ako naman ay isang abogado, bago ko rin shinare ang video na yan, galing sa'yo, ay tinignan ko rin yung isang website na pwede kang pumunta ron, mag-upload ng mga video para malaman kung AI siya. At yan nga yung ginawa ko sa New York. No? Matapos ang California, nagtungo kami ng New York ni Attorney Glenn Chong at doon ko ginawa step by step. Pinakita ko sa lahat kung paano ko ipinasok yan sa program na yan at lumabas na hindi siya AI. Kasi sabi ko nga, at that point, wala tayong anything in writing. Although alam ko, nagpa-authenticate ka na. No? Pero yung unang authentication mo, bago pa mangyari ang LA, sinabi mo nga na ayaw mag-issue ng statement ng unang kumpanya. No? Kasi ayaw nilang ma-involve sa international politics. No? Medyo dayuhan yung kumpanyang yon. No? Pero sabi ko, para naman also to protect me, kasi alam mo naman, matagal na ako nagdidepensa ng mga kaso ng libel, dapat kinakailangan talaga wala talagang ebidensya na hindi ka nag-verify, tinignan ko yung site na yon sa internet at ipinasok ko doon at pinakita ko pa publicly sa New York na ang resulta is it is not AI. At ang inabas din, it is not AI. Bukod pa doon sa authenticated mo na meron kang written report ng isang eksperto dyan sa LA. Na ginamit mo sa iyong asylum. Alam mo po ako, maraming salamat sa Trader Committee at Kibol Jaquera kasi yan ang problema ko. Paano ko mapapatunayan na talagang dinidikdik ako dahil sa pulboronic video? Ngayon, meron na ako isang buong hearing ng Kongreso kung saan malinaw talaga na akong sinisisi nila sa pulboronic video. So maraming salamat kasi alam mo, miski parang 1.5 metro na yung aking ebidensya in writing, wala pa talaga akong mapatunayang ebidensya na talagang itong pulboronic video ang dahilan ko kaya dinikdik ako. No? Ngayon meron na. Thank you. Napatuloy yung ating trabaho. Magpasalamat na rin tayo kay Talakera. Oo nga, thank you Talakera kasi at least na-facilitate yung ating asylum dahil sa iyo. Thank you rin kay Congressman Akop, no? Dahil yung hearing na yan, talaga namang magpapakita na yan talaga ang dahilan kung ba't nila ako dinikdik from day one nung nagsimula ang TRICOM. No? Ang PADCOM pala, ang HUADCOM pala. Oo. Yes. Now, anyway, ipapang masasabi ko dyan is yung sabi daw niya sa Hong Kong, sabi ko daw sa Hong Kong, ako'y may kakayahang magpabagsak ng gobyerno. Well, nakakatawa naman yan kasi nga, una-una,
wala naman akong kahit isang baril. Okay? Wala naman akong sinabi na kinakailangan tayo gumamit ng dahas, no? Kung Yes. ang sinasabi niya ay itong video ito, kung merong video nito ay itong magpapatubad sa gobyerno, hindi ako magpapatubad ng gobyerno. Kung hindi, yung Marcos Jr. na pumayag na siya ay makunan habang siya ay humihit-hit. Correct. Yan ang Ang point magpapatubad niya, ng Attorney gobyerno, Harry Roque. hindi ako. Yung aktor na presidente ang siya magpapatumba ng kanyang gobyerno mismo dahil sino ba naman ang Pilipino na nasa tamang pag-iisip na tatanggapin ng presidente ay adik. Yes. At yung konteksto na lumabas nga itong video nito ay sinabi na nga ni Presidente Duterte na meron siyang kakilala na bago pa maging presidente, pupunta ng Davao, humihit-hit kasama mga mayaman sa Davao. Tapos nandiyan din si Agent Morales na meron siyang confidential agent na nagsasabi nga na humihit-hit ang Presidente Marcos Jr. So yan naman yung konteksto. Yung paglabas ng video na yan, talaga namang binantayan at inantayan ng publiko. Kasi parang kulang naman, no, na kung manggagaling lang kay Presidente Duterte at manggagaling lang kay Agent Morales, no. At nang lumabas yan, na fully authenticated naman dyan sa Los Angeles, marami talagang naniwala na. Kaya wag akong sisihin. Ang sisihin, yung gumamit ng cocaine. Dahil, oo nga bakit mo sisihin ng mensahero, no? Samantalang ang gumamit ng cocaine talaga ang siya magpapabagsak ng gobyerno. Hindi alam mo, kahit folks, ang nakikita ko dito, tayo mo kung pareho tayo ng analysis dito na gagamitin nila ito para sa inciting. Okay? Inciting to sedition. Kasi di ba, nung 2 weeks ago, nung bago ako dumating sa Netherlands, actually, thank you na rin kay Director Santiago dahil talagang nagsalita siya publicly na i-hunt down, sabi niya, I will hunt her down. Kahit saan ako daw. So, ginamit ko rin yun. Delikado pala ang buhay ni Maharlika. Sa aking mga kaso na napatunayan ko na talagang totoo yung mga assassins na gusto talaga akong gurgurin. So, ganito po kapag mga tanga ang kalaban natin. Tanga daw. Diba? Ako lang bibigay ng bala para sa atin, no? At ngayon, napabdaloy-tuloy yung ating task na prebahan na talagang dinidiin tayo ng gobyerno, no? So anyway, ang sinabi pa ni Pebos Talaquera sa kanyang sinupang salaysay, dahil daw sa mga pangyayari, sigurado siya na akong namuno sa pagkakalat ng polboronic video, no? Well, unang-una, sinabi naman niya sa hearing, hindi siya naniniwala na akong gumawa ng polboronic video. Number 1. Okay, yeah. Number 2, ang sinasabi niya, ako raw ang pasimuno sa pagkakalat. Pero alam mo naman, kapatid, no, hindi mo naman tinatanggihan na talagang ang ating inaugural showing, ang ating maiden night ay sa Los Angeles, California, no? Now, bakit hindi mo sa amin sabihin sino ba talaga ang nagbigay sa iyo? Anong konteksto? Alam ko hindi mo ma-identify kung sino 'yan dahil siguradong papatayin 'yan, no? Pero anong relasyon ng taong 'yon? Bakit niya nakuha yung polboronic video? Bakit niya ibinigay sa iyo? At binigay ba niya yan sa iyo para itago o talagang para i-share sa publiko? Dahil may karapatan ng tao na malaman ang katotohanan. So, ikaw mag-share kasi ikaw yung source eh. Oh. Yes, well, I think nasabi ko na ito ay malapit kay Bangag. Di ba? Kaya nga, Marcos Jr., isipin mo sino yan. Yes. Kapwa mo yan, humihit-hit siguro. Anyway, classmate ito, classmate. Oo, classmate sa pagsisimot. Yun na nga, alam nyo, mga palaga, talagang ang nga nila. Ngayon, binuhay na naman nila spokes itong polvoron video at ngayon may bago na silang eksperto, si Pebbles. Pero sabi mo sa akin, kung malapit na malapit kay Marcos Jr. itong nagbigay sa'yo, bakit niya ibinigay sa'yo? Well, kaya niya alam mo, ang tagal na kasi niyan. Kaya niya ibinigay dahil sukang-suka na siya dito sa nangyayari sa ginagawa ng pagnanakaw, kidnapping, smuggling ng gobyerno. So, binigay yan sa atin para kahit papaano, maridin niya yung sarili niya na, makagawa siya ng tama sa buhay niya. Kaya yan ibinigay sa akin. Yan pala ang rason. Yang video na yan. At kahit ano pang gawin ninyo, hindi nyo mapapaamin si Maharlika kung sino yung puting ahas. At tama si Pebbles Talaquera. Nung tinanong siya, di ba, kung sino yung puting ahas, sinabi niya, hindi naman sinasabi ni Maharlika, doon siya tumama. Kasi never ever kung sinasabi, kahit kanino, kahit sa'yo, folks, kahit magkaibigan tayo. Kasi pinoprotektahan ko yung mga taong nagtiwala sa akin ng impormasyon.
even sa mga cases ko, di ba yan, tinatanong yan, pero may mga protective order yan, di ba? Pinoprotektahan yan ang, yung mga ganong klaseng, what do you call it, mga puting ahas. So, protektado yan, mga kababayan. So, tama siya doon. Pero doon, ang nakikita ko kasi spokes talagang script yun eh. Obvious naman na talagang si Akop, binabasa kunyari. So, ang nakikita ko naman kay Mother Talakera, talagang wala siya magawa. Ako, personally, I can speak harshly laban kay Pebbles. O I can expose more or whatever. Pero ayoko siyang mapatay. Ayoko siyang magurgur. Yun lang yun sa akin. Matagal ko na sinasabi yun. Alam mo, at saka alam mo, nung lumabas yan, naka-shadow ban ako sa Facebook. Halos walang nanonood ng Facebook ko dahil naka-shadow ban ako. Hindi ko alam kung Facebook yan o yung administrasyon ng gumawa niyan. Pero ang talagang nakita natin, di ba, sinusubaybayan natin kung sino mga nanonood, no? Yung mga milyon-milyong mga nanood, galing sa Facebook pages ng mga ordinaryong mamamayan. Hindi sa akin. Kasi, sabi ko na, di ba, naalala mo, useless yung aking Facebook dahil mga panahon na yon, shadow ban ako, konti-konti na mga nanonood sa akin. Swerte na ako kung may 3,000 na audience ako, no? Dahil nga, ng shadow ban, no? So, naalala mo yung isang PhilAm na kasama natin doon sa hotel room ko, no? Na in less... So yun, Kabibig, yun ang mga pasabog ni na Maharlika at Attorney Harry Roque. Scripted, or baka nabayaran, or baka sa kaligtasan ni Pebbles Cunanan. So, kaya siya bumaliktad. Naku. Sunog na sunog si Pebbles sa kanyang kasinungalingan, mga Kabibig. Pati yung mga other information na kanyang ibinulgar sa TRICOM, mali-mali pala. So yun lang, Kabibig, ano ang iyong komento tungkol kay Pebbles Cunanan na dating supporter ni Pangulong Duterte? Sabi naman ni Pebbles, hindi siya pro-Duterte, hindi siya DDS, na dating sumasama sa Maisog Rally, naging speaker sa Maisog Rally, pero ngayon ay kaalyado na ni BBM. Noon ay galit kay BBM, noon ay anti-BBM, pero ngayon ay mahal na niya si BBM. Yun lang po, Kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.